Good morning sa tanan. May kabuntagon sa tanang mintanaw, sa tanang mga gusto maminaw sa pulong sa Ginoo, sa tanang bugatog problema mga igsoon, basig makatabang ni ninyo kani atong live about sa pulong sa Ginoo. So atong topic karong kabuntagon kining about sa mark of the beast. So kini siya series man gini siya. Kung gihangyo ang pagpamati ninyo, atong hibaloon ba unsay sinugdanan aning mark of the beast. This giunsa man ni siya pagsugod. Atong makita no kining ginatawag og kining beast. Basahon nato diri sa Revelation. Revelation chapter 13 verse 16 ingon dere. Okay, wait. Excuse. And it causeth all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their right hand or in their foreheads. So gipakita diri, giingon diri mga igsoon nga tanan, both kadagkuan ug mga tanang mga lumulupyo stibog kalibutan, pobre o dato, free and bond, makadawat markahan gayud sa ilang tuong kamot ug sa ilahang agtang. So atong paghahisgutan diri mga igsoon, giunsa man ni pagsugod, unsa sinugdanan aning tanan. So ato ni siyang himayon mga igsoon ang tanan nga makabati niini. Of course akong gi pahibalog yun nga sa sunod higayon sa part 2 niini. Dugtong ni siya sa topic karon mga igsoon nya. Atong tan-awon since kining gitawag og beast sa paghulagway nato, mao ni siya si Satanas mga igsoon. Nagbuhat siya og marka sa katapusang kapanahunan karon sa atong nahimutangan karon. So ato ning i-flashback nganong nahitabo man ni siya, nganon doon na may ingunan ni nagsugod ang tanan. Sa atong paghibalo, sa atong pagkakristohanon, ang sala nagsugod gid sa kalangitan mga igsoon, ngadto sa presensya sa Dios uban sa mga anghel. So wala ang sala wala magsugod sa Garden of Eden. Kumbaga pagmugna sa kalibutan, sikandari na lang to na itabo mga igsoon nga si Satanas mismo or Lucifer
tua nagbuhat na pod siya og kaanib or namira na pod siya og kanang tao mga igsoon aron mahimo niyang sakop. So tungod kay ang tanang tao nga kanang wala mo mudangop sa Dios, maapil gid sa silot. So atong basahon diri sa di pa ta magsugod mga igsoon, di na to kalimtan ang pagpangayo o giya sa Ginoo. Magampo ta. Ginoong Dios, salamat sa imong gihatag na panahon karon. Ginoong Dios, salamat sa matagutlo Lord, akong giampo Lord ang matag maminaw ni ini Ginoo, tagaig sa labutan Lord nga makasabot sa imong mensahe Ginoong Dios. Kining usa sa pinaka-importante nga impormasyon nga dapat mabantayan sa tanang mga pinili nimo Ginoong Dios. Akong giampo nimo Lord tanang maminaw karon Lord, i-bless ikaw sulti kanila Ginoo pinagi sa akong tingog Lord. Dili ako ang mamulong kundi ikaw. Hold my tongue if ever musobra nini Ginoo. Salamat, in Jesus name we pray, amen. Okay, basahon na tog sugod diri sa Pinadayag 12 city nga 2:9. Makita na to rin mga igsoon ang gubat in between kang Angel Miguel o ni Lucifer na prophesied as dragon. Actually di man gid Lucifer ang gi turn dere, dragon man gid ang gi turn dere as a verses. So basahon na to. Sugod 7. Unya nahitabo ang gubat didto sa langit. Si Miguel ug ang iyang mga manulunda nakigubat batok sa dragon. So batok sa dragon, as we all know, kung atong tagdon kini si dragon mao ni, of course kabutang naman diri si Satanas man ni. Nya si Satanas mao ni si Lucifer. Okay, sa lakto do pag-istorya mga igsoon, ang nagkontra or ang nagubat nini higayon na si Miguel o si Lucifer. Inubanan sa ilahang mga sumusunod yung mga manulunda o mga anghel. Okay. Ug ang dragon ug ang iyang mga manulunda nakigubat. Okay. Verse 8. Apan gilupig sila ug wala nay dapit pa alang kanila didto sa langit. So makita na to diri mga igsoon, no? Sa dihang nagubat si Angel Miguel o si Lucifer ning higayon na, for some reason, mabasa na to taod-taod unsay reason nga nung nahitabo ni. Siyempre ang daotan di magid mo daog sa maayo. Napildi ang dragon mga igsoon or si Satanas. Ug matod pa diri wala nay dapit alang kanila didto sa langit. Tungod din ang hitabo ang mga igsoon, wala na sila tagaig luna dito sa langit mga igsoon. Gitambog sila sa Dios diri sa yuta, kuan sila ipalagpot kipahawa. Okay, basahon tog aron makumpleto. Mao na ni gitambog ang dakong dragon, ang serpente nga karaan nga ginganlag yawa ug Satanas, ang maglilimbong sa tibuok kalibutan. Siya gitambog ngadto sa yuta ug ang iyang mga manulunda gitambog uban kaniya. Mga igsoon, klaro kayo ang gimension diri mga igsoon. Si Satanas or Lucifer, human siya nakigbatok kang Miguel, napildi si Satanas, inubanan siya mga sumusunod nga mga manulunda, gitambog sila sa yuta. So ay duha-duha ang gilang gitugpahan yuta gyud mga igsoon, no? So kita nato ang ilahang ang sitwasyon ni mga igsoon. So kung atong i-flashback ang panghitabo, as we all know sa kasagaran ng mga kanang mabatian nato sa teaching, nahitabo ni siya sa wala pa mugnaa ang tao.
Okay, mutabok ta diri sa Ezekiel chapter 28. Ari sa verse 15. Ezekiel chapter 28 verse 15. Ingon diya, hingpit ka sa imong mga kagawian sukad sa adlaw sa imong sa adlaw sa paglalang kanimo. Hangtod nga ang pagkadautan hingkaplagan diha kanimo. So mga igsoon, ang gihulagway na podriya, walay lain kundi sa Lucifer, mga igsoon. Wala may laing hingpit nga anghel nga bantugan nga kumbaga siya mo'y pinaka-head sa mga anghel sa kalangitan, mga igsoon, walay lain kundi sa Lucifer. Ingon diri, hangtod nga ang pagkadautan hingkaplagan diha kanimo. Mao ni ang gisulat ni Prophet Isaiah diri, mga igsoon. So muambak ta diri sa verse 17 in the same chapter sa Ezekiel. Ingon diri, ang imong kasing-kasing gibayaw tungod sa imong katahom. So diring dapita, mga igsoon, nagkana ay boast, spirit of boast ang kasing-kasing ni Lucifer, mga igsoon. Kana bitawng iyang gi-proclaim yang kaugalingon nga, ay maayo ko, ako gyud ang pinakamagaling, ako gyud ang pinaka-nindot sa tanang mga anghel. So muna diri ang gipasabot diri nga ang iyang kasing-kasing gibayaw tungod sa iyang katahom. Di na to ma-explain ang iyang katahom, mga igsoon, basta gwapo siya, may sa hulagway nga pagkaanghel. Okay, imong gidaot ang imong kaalam tungod sa imong kasilaw. Ingon diri, isalibay ko ikaw sa yuta. Diri, mga igsoon, the same gihapon ang description diri dito sa gibasa na to ganina sa Revelation chapter 12 verses 7 to 9. Ang described rin ni Prophet Ezekiel related ra gihapon. Ingon diri, isalibay ko ikaw sa yuta. Gilabay siya sa yuta. Ipahamutan ko ikaw sa atubangan sa mga hari aron sila makakita kanimo. So kini siyang pangitabuan, mga igsoon, usa ni siya ka dako kayo nga impact sa atoa isip Kristohanon karon. Sumusunod ni Kristo, Ginoong Hesus, nga ang kini daing garbo, mga igsoon, delikado. Kining espiritu sa pagkagarbo, mga igsoon, espiritu di ay kinigikan kang Lucifer. Kini bitaw nga atong kinaiyahan, no? Of course tao ra man ta, di man ta makaingon hingpit kita. Naam gid tay mga apan ba? Nahimot ang Kristohanon, mga igsoon, atay mga apan, atay ginagmay nga mga kuan kanang negatibo sa tong kasing-kasing, mga igsoon. Ang kalahian gid ni, mga igsoon, kung manotice nato sa dihang nalaglag or nakasala ang anghel sa Dios. Kung manotice nato, dunay gibuhat ang Dios, ang Dios walay gibuhat nga redemption sa dihang nalaglag or nakasala ang iyang mga anghel. Ang kalahian karon sa mga tao, mga igsoon, sa dihang nakasala ang tao sa sinugdanan, pinagi kang Adan og Eva, ang gibuhat sa Dios, iyang gipadala ang iyang anak nga si Jesus. So how blessed we are. Kinsa man ta nga tagaag inana nga dako nga bili. Nga gani, ang kalaglagan before nahitabo sa tao, nahitabo naman ay ng daan sa mga anghel, mga igsoon. Kung kita usa ka natural nga tawhanon, daghag mga panghitabo sa tong kinabuhi, moingon ta, napakyas na pod ko, aw dili moingon ta, sayang nga napakyas ko. Kumbaga natay gina-expect nga gusto nato, and then wala ma-reach out sa ato ang gidahom, moingon ta, napakyas ko. And then pagkay kaduhang higayon, moingon na pud ta, sus, sa kaduhang higayon napakyas na pod ko. Kung kita tawhanon, mga igsoon, upos kayo atong pasyensya. Kung di man sa ingon nga atong gituis ang pulong sa Ginoo, no? Kung kita siguro inaasa kahimtang ni sa atong Dios. And then sa ulang higayon, ang anghel
nakasala, siyempre maglagot kita. Sige, isalibay ko ikaw sa yuta. Lagpot sa yuta si Lucifer. Sa ikaduhang higayon mga igsoon, ang iya na pong minugna nga tao, mao na po'y nakasala. Kung kita siguro na as kahimtang ni Lord, mayroong tanga, ay, sige lang magpakasala diha. Pati yun talang mo magbuhat lang kong bagong creation nga, kanang hingpit na daan, kanang dilingkid magkasala. Grabe kayo ang kuan sa Dios pailog. Inana ka dako ang nahitabo nga grasya in between sa angel pagka laglag nila or pagkasala ug diri sa ato ang mga kita nga mga tao. Okay. Arita sa Isaiah 14 sugod sa verse 12. Ingon diri giyon sa nimo pagkahulog gikan sa langit, O Lucifer. So diri mga igsoon ginganlan nagikinsa ni siya. Usara gid ang mga prophesy diri ni gikan ni Isaiah, kang Ezekiel, even diri sa sulat ni John sa Revelation. Ang giprophesy diri na lang or ang ilang gihulagway diri sila hang gisulat usara gyud ang nalaglag gikan sa langit. Diri ni prophet Isaiah gipanganlan na gyud og kinsa ang nalaglag. Dito sa Revelation ang ginganla ang gipangani John dito dragon nga mao si Satanas. Pag-abot ni prophet Ezekiel ang gihulagway diri ang iyang pagkamatahom. Ang iyang pagkahambog or something ingon ana. Diri na pod sa the book of Isaiah or ni prophet Isaiah, ginganlan na gid niya og si kinsa ni siya. Okay, basahon na to balik no. Giunsa nimo pagkahulog gikan sa langit, O Lucifer, anak sa kabuntagon. Okay. So kini mga igsoon, diri na pod gipakita na pod nga kanang si Lucifer mao ni diri gibutang anak sa kabuntagon. Atong mahulagway ba kining anak sa kabuntagon kadaghan na jud ko kadungog aning sa English King James ang term diri morning star. Okay. Sige ko meditate, sige ko pinsar ba ko nga unsaon pag as we all know kuan mo gini ang kuan God morning star, this is God. Mao gini ang tama ang kuan na pagsabot. Sige ko pinsar anak sa kabuntagon, saan siya pag-ilang na siya Dios niya. Nagsige ko kuan kanang pinsar sa ato din kabuntagon mga igsoon, diri ko na bless siya ang kahayag nga pinakadako, the source of light. Unsa kinsa nga kahayag ang pinakaunang makita nato sa kabuntagon? Walay lain adlaw. Nakuha ninyo mga igsoon? Kini nga adlaw, siya ang source sa tanang kahayag. Sa kagabhion makakita tag bulan. Maingon nita, hayag ang bulan. Disa ko sa bulan ang hayag sa adlaw. Usahay mo ingon ta pagkadaghan sa mga bituon. Mao gina sa ang stars gud nga atong nahibaw-an nga literal nga stars. Okay. Ingin ta. Pagkahayag sa mga bituon, ang pangutana, disaman kuhaa sa mga bituon ang ilang mga kahayag. Okay, di ba? So, ingon na po diri, sa King James, sa English, ingon diri, son of the morning star. So, siya ang pinakadako nga star or pinakadako nga hayag, the source of light. O, di ba? Hayag-hayag na atong kanang kumbaga kung atong ibutang sa natural nato nga pagsabot, siya ang Dios nga magbubuhat. Ginganlag anak ni si Lucifer kay magbubuhat mga atong Dios. Kita pod ngan lang tag-anak tungod kay mas kumbaga
di ara di ay nakita na ko ang hulagway nga nung giredeem ta ni Lord, no? Kay ngano? Gilalang magutan niya sama siyang dagway. Of all His creations, mga igsoon, kita ang pinaka-special tungod kay gilalang ta sa Dios sama siyang dagway. Munay dako kay nga reason nga nakita nako nganong ang tao sa pagkasala sa tao dunay redemption, ang tao dunay kaluwasan. So baliko na ko diri akong basaho balik sa binisaya Isaiah 14 verse 12. Giunsa nimo pagkahulog gikan sa langit, o Lucifer, anak sa kabuntagon? Naunsa nga giputol ka sa yuta? Anyway, giputol ka sa yuta, as we all know karon ania pa siya sa yuta naghari, mga igsoon, no? Pero diri giprapisay na pud diri nga bisan diri sa yuta putlon pud ang iyang gahom diri sa yuta, kay diri ang karong panahon man gud ang naghari karon ang Dios diri sa kalibutan, ang dautan yun gikan sa tanang system sa kalibutan. So mao na ang 1 John chapter 2 verses 15 to 17 nag-auhag yun nga ang mahigugma sa kalibutan wala mahigugma sa Dios Amahan. So mao na siya ang kuan diri tungod kay ang Dios manggod sa kalibutan karon at the present time si Lucifer. So diri giingon na po diri gikan sa pagkalaglag sa langit tugpa sa sayuta, putlon na po siya sa yuta, dili na siya mo lungtad diri mga igsoon sa yuta nga maghari si Lucifer. Okay, giunsa nimo pagkahulog sa langit, o Lucifer, anak sa kabuntagon? Naunsa nga giputol ka sa yuta nga nagpaluya sa mga nasod? Tiaw mo na tanang mga nasyon, tanan way nahabilin, govern niya karon, govern niya, controlled niya, di lang kay mga nasod lang, tanang system sa kalibutan. So kita mga Kristohanon, mao na pinakadako nga reason ngano dili nato dapat higugmaon ang kalibutan. Although we need to work hard, kay nain pa man ta mo kaon, ang biblical man pod nga ang taong tapulan dili ang ipakanon, pero we need to work out our life, or to pursue our life nining kalibutan na wisely. Kay anaay leon mao ang dautan, nagangulob nangita og tukbunon. Okay, padayon tag basa verse 13. Kay ikaw nag-ingon diha sa imong kasing-kasing, ako mukayab ngadto sa langit, ituboy ko ang akong trono ibabaw sa mga bituon sa Dios. Ako mulingkod usab ibabaw sa bukid sa katiguman sa mga kiliran sa amihanan. Muni ayang sala mga igsoon sa the book of Ezekiel, gihulagway diri nga ang iyang kasing-kasing nang hambog gituboy sa katahom, nang hambog siya nga ako matahom ko, ako ang pinakamaayong anghel, way mas labaw pa nako. So diri mas gihulagway gid diri ang maayo unsa gid nga klase nga iyang pagkahambog. Ingon diri kung trohon kay ingon kay ikaw nag-ingon sa imong kasing-kasing, ako mukayab ngadto sa langit, ituboy ko ang akong trono ibabaw sa mga bituon sa Dios. Ako mulingkod usab ibabaw sa bukid sa katiguman sa kiliran sa amihanan. Ako mukayab sa ibabaw sa mga kahitasan sa mga panganod. Ako mahisama sa labing halangdon. Gusto ni Lucifer mga igsoon na mahimo pod siyang Dios. Ang sala gyud mao ang pahitaas ni Lucifer siyang kaugalingon nga gusto siya mahimong Dios. Gusto niya kompetensyaan ang atong Dios. So actually makaingon ko nga natuman ra bagyud pod, no? Nahimo gyud siyang Dios dinhis kalibutan lang noon. Of course walay makalabas atong labing halangdon. Although ang iyahang kanang gipangandoy nga mahisama siya sa labing halangdon, mahimo siyang Dios natuman, pero wala gid moabot sa point nga mapareha siya sa Dios. Di imposible kina mahitabo. Ang labing halangdon sovereign gid niya tanan. Bisan ang
pagka himong Dios ni Lucifer dinis kalibutan o ni Satanas dinis kalibutan, sovereign gihapon sa atong Dios. Gitugutan na sa Dios nga mahimo siyang Dios dinis kalibutan. Kay matod pa sa 1 John bitaw katong giingon ako karon. Ang paghigugma sa kalibutan mao usab ang pagsimba sa dautan or sa Dios dining kalibutan na. Or dito pas description sa verse, wala may gugma sa Dios Amahan. So ang kining klase nga matang nga panghitabo karon mga igsoon, si Lucifer gikan sa langit, nangandoy siya nga mahimong Dios, nangandoy siya nga mutaas ang iyang trono, ang iyang ranggo. Nakita sa Dios ang iyang pagkadautan, hinungdan nga gilaglag siya sa yuta. Ato na pong tukion dari mga igsoon, no? Dari sa Genesis, sa sinugdanan. Kanus-a man ni nahitabo. Daghay mo ingon, before creation nahitabo ang paglalaglag ng Lucifer sa yuta. Napoy mo ingon, after sa creation. So, kung sabto na ito mga igsoon, kung before creation siya gilaglag sa yuta, but pasabot wala pa yuta. Imposible po kaya mahitabo nga before creation siya gilaglag, since wala pa may creation lagi niya, gihisgot naman daan nga sa yuta siya gilabay. So understood nga human sa creation. So inanara pagsabot aron dili libog after creation siya gilaglag mga igsoon. So ug unsa ang pagkaunsa nganong after creation man nga sa atong paghibalo before creation man lagi, bisag ako sa una mao po'y pagtuon ako. Yun sa pagkaunsa atong basahon diri. Pinakasugod gid sa verse, pinaka first letters, pinaka verse tanang sa tibuok Biblia, Genesis 1:1. In the beginning, God created the heaven and the earth. So ang pinaka first manotice ni mo diri mga igsoon, ang Dios nagmugna sa langit ug yuta, heaven and earth, or sa langit ug kalibutan, nimugna niya. Kung imong manotice diri mga igsoon, kanang in every creation of God, perfecto na siya diretso. Walay minugna ang Dios nga dili perfect na dili perfecto. And then walay mga minugna ang Dios nga ay dapat pa ni i-repair, ay dapat pa ni kanang mura maghiwi. Wala no mga igsoon. Pag maingon ang Dios magbuhat kog mo nimo na diretso hingpit gina siya. Walay apan. And then tabok ta sa verse 2 ingon diri and the earth was without form. Diri mga igsoon, mo ni ang keyword. Nganong wala man gi-mention diri ang heaven, nganong earth raman. Ingon diri and the earth was without form. Supposedly kay sabay man niya gibuhat ang heaven and earth, or maybe magkasunod lang niya gibuhat. Dapat maingon ta diri nga and the earth and the heaven was without form. Kung pananglitan man gani sa verse 1, maingon ta nga ay sa verse 1 man god wala pa na mahuman og buhat ang kalibutan. O dili oy. Sa atong pagkaila sa Dios, magbuhat kini sa perfect na diretso. Nya sa verse 2, ingon diri and the earth was without form and void. So imong masinati diri na something nahitabo sa earth nganong naguba siya. So kibalo numog nga mga igsoon, tungod kay na ay gubat, rebellion nahitabo sa langit in between sa maayo ug dautan. Mao na to gisulti sa
the book of Revelation, nagubat si Angel Miguel ug si Lucifer. Inubanan silang mga sumusunod nga mga manulunda tungod niini. Gilaglag ang panon ni Lucifer diri sa yuta. Pagkalaglag ni Lucifer sa yuta, mo na ni giingon diri sa verse 2, and the earth was without form. Di apagit para maglaro na to. And void, okay, hawang sa Bisaya. And darkness was upon the face of the deep. So mo ni ang may imagine na to mga igsoon. Who is the king of darkness? Walay lain, Satan mga igsoon. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. So mga igsoon, diri sa paghulagway in between sa verse 1 o verse 2, kung imo nang lantawon mga igsoon, kung ato nang i-realize, wala naman diri gibutang sa verses no nga si Lucifer pagkahuman og buhat sa heaven and earth, gilaglag siya sa yuta niya. Sa verse 2 nahitabo nga si Lucifer or si Satanas na sa yuta, siya may nagguba sa kalibutan. No, wala na. Mura ni siya og kanang siya tawagan ni mystery mga igsoon ba, kini bitong panghitabuan ni, wala na gi-mention diri isa-isa. Pareha ba sa kanabitong maingon ta nga wa makukita kinsay nangawat ana diha, pero nakakita ako kinsay ni sulod. O di ba? Ang realization ani mga igsoon, kung kinsa ang nisulod, mao to ang nangawat. So mao pa ni siya mga igsoon, no? Wala na to mabasa diri nga kanani ang si Lucifer exactly in between sa verse 1 of verse 2 nga gilaglag gid siya during dapita, pero wala may laing basihanan kung asa siya dapita na laglag, gawas lang ni ining nga verse. Kay kung aduna pa yung panghitabo before sa in the beginning, so maybe makaingon ko, o di lang kay maybe makaingon ko hingpit yun, hindi ni siya matawag og in the beginning. Kay kining verse 1 gud gitawag di siya in the beginning tungod kay diri gimugna tanan. Wala na lang noon gi-mention nga kanang in the beginning God created the stars, the moon, the planets. Wala na. Basta kay in the beginning mao gina tanan. Diha gimugna tanan. Kining mga usapan ning mga kanang lecture sa science, kanang mga ilang mga kanang basta tanan gimugna tanan. Sun tanan. Kay before sa creation nga igsoon, when there was no sun, when there was no stars, there was none, wala tanan. Piyong ni mong mata wala kay makita ni bisan usa. God already existing. Nag-exist na atong Dios because God is eternal. And then sa verse 1, in the beginning God created the heaven and the earth. So that's it. In the beginning diha gimugna tanan. Sa walay duha, sa walay libog diha gimugna tanan. Kay in the first place wala naman gi-mention sa Biblia bisan gani ang pag-create sa angel kanus-an na hitabo, wala na. Basta kini butho na lang nagkalit ang angel diha sa verse, pero sa atong realization na to kung atong sabton ang mystery sa Dios, ang sinugdanan sa tanang creation naa sa verse 1. Mong gitawag siya Genesis. Ang pasabot sa Genesis sinugdanan. Gi-emphasize pagid sa verse 1, in the beginning God created the heaven and the earth. Okay. Ang gi-mention ng tagaan lang og emphasis diri sa creation niya, gi-mention heaven and earth lang. So kung tan-aw nato diri mga igsoon, laktod ka sa verse 5. Ingon diri and God called the light day, and the darkness He called night. Okay. Ang paghulagway diri mga igsoon nganong gibahin man sa Dios ang kahayag, ang literal nga hayag mga igsoon ug ang literal nga ngitngit. Yan ni siya di man po pwede mag-uban ang actually di gina mag-uban ang kahayag ug kangitngit. Nagi separation mga igsoon. Kung manotice na to mga igsoon, doon nagihapoy kapadayagan ang literal nga ngitngit o
og literal nga kahayag nga no. Sukad bugod pagkalaglag ni Satanas or ni Lucifer diri sa yuta, gitagaan, gitugutan sa Dios si Satanas nga mo govern sa kalibutan. That's it nga gihimo gid sa Dios ang kangitngit, literal nga ngitngit. Ay actually no, pwede raman himuon sa Dios ang adlaw wala na ngitngit, adlaw na lang tanan. May nga usahay mga nahuna ta bang anong musawap ang gid adlaw anong mangitngit man gid. It is because there is a message behind nga nakahidden ani nga nature na to or pangitabo tungod kay dinis kalibutan mga igsoon. There is an spiritual darkness nga nagagovern sa kalibutan nga dapat ato bantayan. Ug ang kahayag, of course walilain, hulagway po na siya sa Dios nga diin in despite sa kangitngit, sa tibuok kagabhion mga igsoon, dunay katapusan ang kangitngit. Matapos ra gid siya, matapos ang kangitngit ug dunay kabuntagon moabot. Mao na siya ang mensahe niini. Kung manotice ato mga igsoon diri sa verse 5, masahon ho utro, and God called the light day, and the darkness He called night, and the evening and the morning were the first day. Okay. Ang first day, nagsugod sa verse 5. First day na siya mga igsoon. Before nag-start ang first day, of course, ang gihulag weather first day, ang iya maguning creation, no? Kung sabton magunato mga igsoon, there is a verse 1, God already created heaven and earth. Dunay gap ang verse 1 ug verse 2. Pag-create gid sa Dios sa mga angels, what akibaloon sa kataas, maybe millions and billions, aeons of time passed before nahitabo ang rebellion ni Lucifer sa langit. Sa laktod mga igsoon, ang verse 1 at verse 2, taas kayo ni siya gap nga nahitabo. In reality, ang atong kalibutan, millions, billions of age na ni siya before nag-start ang pag-reconstruct or restoration nga nahitabo. Ang restoration rin may mga igsoon, naman siya ang first day. Pagka 7th day, 6th day, usa pag-create the Lord ang tao. So kung sabdo na to mga igsoon, ang dautan si Lucifer, pag-create yun ni Lord sa kanatibukan, sa restoration, pag-restore ni Lord sa dagat, sa kinini ang mga hayop, wild animals, birds, tanan, bisan sa pag-create ni Lord sa tao. Kini si Lucifer saksi tanan sa creation ni Lord. Tungod niini, makita nato diri sa beyond pa nga story diri sa Genesis. Tungod niini, namuhat og pamaagi si Lucifer or Satan aron makabuhat siya og kanang trono diri sa kalibutan. Iyang gipangitaag pagi, iyang gigamit kining Ginoo manggod, kining si Lord manggod mga igsoon. Nani siya creation nagnglanlan og serpent. Okay, sa next sa part 2 na siya mga igsoon ato nang ma-discuss. Kining serpent, sa ako nang gikaingon mga igsoon, when God created everything, perfect gina siya, walay apan. Walay gibuhat ang Dios og dautan. Perfect gina, tanan creation na perfect. And then apil na ang serpent. Ang serpent hingpit pagkamugna sa Dios, walay apan, dili siya dautan, hangtod nga gigamit siya nga instrumento ni Satan in order to possess. Pagka-possess na ron sa serpent, gihimo siyang instrument aron linglahon si Eve. Ang purpose aron makasulod ang sala sa kalibutan. Pagsulod karon sa sala sa kalibutan, nanay authority
si Satan sa kalibutan. Authority nga makontrol niya tanang system, tanang influence makontrol niya. Tibuok panghitabo sa kalibutan makontrol na niya. Tungod kay nakasulod amang sala. Muna siya nga nahimulag ang relasyon sa Dios diya sa tao tungod kay nakasala man ang tao, si Adan ug si Eva. Ang nakanindot lang kay naay redemption na hitabo. So mga igsoon, kung sabto na to, diha nagsugod ang diha nagsugod ang binhi nganong naa may panghitabo nga marka sa mapintas nga mananap sa ulahing adlaw. So sa sugod magud mga igsoon, ang marka sa mapintas nga mananap sa katapusan adlaw, which is atong age karon, dili siya mahitabo kun walay sinugdanan. Ang sinugdanan niya na kanang mao na nakasulod ang sala gitugutan sa Dios nga mahitabo kang Lucifer sa langit ug sa diha-diha gilaglag si Lucifer, inubanan siya mga sumusunod, gilaglag sa yuta. Pagkalaglag karon sa yuta, gigovern ni Satan ang tibuok kalibutan. Tungod kay naman tayo gitabag og elected. John 3:16, for God so loved the world that whosoever believe in Him should not perish but have everlasting life. Tanang namutuo kang Ginoong Hesus, mahalikay nini nga ginatawag og kamatayon. So tungod niini sa katapusang adlaw, si Lucifer or Satan nagpanlihok gihapon sa kinatibuk-an niya nga force aron nga ma-fulfill gyud ang prophecy. Gitugutan gyapon sa Dios nga magmugna og marka si Satan. And Satan, of course, di na lang ko ma-mention na nag-mission taas-taas agad maabot basig di na kita makaapas, no? Pero ang gidiscuss diri sa part 1 sa atong series is all about giunsa pag sugod sa sala. Okay? Ang sala nagsugod sa langit mga igsoon, usa nakasulod sa kalibutan. So all in all, overall, sa summarize mo sa atong i-summarize mga igsoon, gikan sa sinugdanan naggitugutan sa Dios nga tamnan og binhi sa kamatayon ng kalibutan. Gitugutan na sa Dios. Of course, He is God. Before anything happened, God already knew what will happen in the future because He is God. He is eternal God. Dili siya matawag og eternal God or powerful God, sovereign God kung wala siya makahibalo sa future. So since gitugutan niya ang mahitabo ang binhi sa kamatayon, kahibalo pud siya nga in the future dunay mark mahitabo, mark of the beast. Okay? Sa part 2 mga igsoon, atong pinagigtabang sa Ginoo, atong tan-awon dis-ana nagsugod or unsa nang mark, dis-am na nag-origin ang mark, dis-ana dapita dimension ang mark ug unsay sinugdanan ana og kanang unsay but pasabot ana. So mo na siya atong part 2 mga igsoon. Abangan niyo mga igsoon ang kuan ni asunod nga part. So muna siya ang usa sa topic nga kanang pinaka kontrobersya karon sa mga kanang religious group kay tungod sa nagkalain-lain nga mga interpretation. So diri mahibaluan nato pinagigtabang sa Ginoo unsay punot dulo, unsay sinugdanan, nganong ingon ani man ni siya, unsa man ang marka sa agtang, unsa man ang marka sa tuong kamot. So ingon ana mga igsoon. And then karon mao lang usa na atong i-discuss karon tungod kay taas ni siya nga topic nga igsoon. So salamat sa tanong naminaw, salamat sa nagsubaybay ani. Bless you all mga igsoon. God bless us all in Jesus name. Salamat. Thank you. So as we proceed sa atong atong closing prayer sa ta, salamat Lord sa imong grasya, panalangin Ginoong Dios. Salamat sa imong tabang Ginoo nga imong gi-impart sa amoa, sa tanang mga viewers, sa tanang mga listeners.
Padayon na ako giampo Lord ang tanang mga naminaw na bless sa mensahe ni mo Ginoo. Tamni hilang matag kasing-kasing sa matag naglibog or something wala maka sanong niini or bisan pa man sa dili mo uyo ni Ginoo i-bless gyapon nila mga kasing-kasing Ginoo. Lord, most of all, ikaw mag-amping sa tibok kinabuhi, sa force, sa tanang mga elected mo, Ginoong Diyos, sa tanang mga problema, hinanaing karon sa matag usa, ikaw maghahatag solusyon ginain. Lord, salamat sa kanitibok ang adlaw nga imong gihatag ka namo. Salamat, Lord. Ikaw mag-bless sa mong tanan in Jesus' name. Pray. Amen. Salamat mga igsoon. Ug dinhi lang sa takutob. Bless you. God bless us in Jesus' name. Thank you.